Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Kaya niyan. Pero, one thing is clear. Yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. Insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong lukulukong Malacanang, ang problema niyang isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth na hindi sa gobyerno, 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapay. Government malverse the money of the people. Ating PhilHealth funds, natin lahat was about 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Bakit nila pinakialaman? Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project kasi ayuda, akap, ayuda, tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Kaya Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga pakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Pero yung sa Congress, wala muna akong wala akong pag-usapan pa namin how not to, pinag-usapan namin ngayon ni Martin Delga, pati ni Purma kami abogado, is how not to destroy the Republic. So, we can entertain question, pero hindi ako muna makialam doon. President, yung sinasabing threat daw ni Vice President binata man yun. Ako, utro rin itong PSG pati. Siyempre, pag ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday. Pero si Inday, siguro, may sabi sa kanya, so, who is vice mayor? You or Inday? Ano? Sino mas isog sa inyo? Ikaw o Inday? Yun ako, isog, yung naman movement ang isog. Isog yun. Kung retired na ako, sabi ko, wala na ako. So, si Inday? Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Kaya niyan. Pero, one thing is clear. Yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, ano ang magiging logical conclusion with everything that is happening now? Is BBM going to suffer the same fate as his father? I do not. That it remains to be seen. Mayor, is it a good idea for Vice President Sara to answer the questions that are being posed by... Nag-a-answer nga ng question sila eh. Yung quad man hanggang sira. Yung how did she Yes, pina-explain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan eh, COA would be asking additional documents, hindi sila magkandarapa, maghanap kasi nandyan na lahat. Iniimbestiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan siya. Pero yung mga documents muna, hindi yung trabaho ng... May mga nag-comment ako sa social media na mag-full power na lang daw po. Wag,
Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. At itong luko-lukong Malacanang, ang problema, yung isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si ano? Alam mo naman na hindi namin kaya yan. Sino mo? Gusto nila ipalabas na palalabas yung mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pang ang audit eh. Gusto na nila palabasin ganun. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi niya, pasensya ka na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag magkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion of that 89 billion 27 na lang ang nawala 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang akin is, bakit nila pinakialaman? Pero Mr. President, if you see that it is really may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government unit. No, the court, ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako. Ang alam mong, minalverse nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Ibalik mo, wala mong pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakitang project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. May tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko. Pera na.
Sus Maria Josep Ginoo Romualdez. Oy. Nang-awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa to ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SSS kinuha rin 62 billion private rin yan para sa mga empleyado. LBP 62 billion, DBP 62 billion. Kaya yung sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Given all these predicaments, you have the legal basis on the issue of one. Kaya mayroon ng Legal remedies in your mind. mayroon na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign borrowing. Wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang jagol? They transfer them from private to home. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na may jagol mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, over? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth niya. So, para magkaroon tayo ng predicate on how to go about it. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation of PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. Kung mass mobilization of people power for that. ang alam ko ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka man Doon na sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Mag-mass movement ako, tayo dalawa lang. Sir, ata sila sir na nawala na daw to the magic of the Duterte crowd. Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Ano? Wala na ako. Crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common order. Istorya lang yan, media, kaya gano'n. Gano'n ang ginawa ko noon, wala man lagi. Hindi ba? Tulo. Sir, given the situation na may perceived na problema between the Duterte and the Marcos scam, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kayo kay Marcos, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko.
Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Kusina ni Pia, walang paninira ang makakapagpabulag sa amin, Duterte pa rin sa 2028. Pahayag naman ni Blaise Life about, there's still so much wisdom in this man, huwag mo muna iwan ang mga Filipino. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Maria Berkey, Gising Pilipinas, enough is enough. Maawa naman kayo sa bansa at kinabukasan ng ating mga kabataan at future generation. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.